Wala ka talaga yung dalawa, so invento na lang ako, no? Yung medyo personal, of course, parehas ka siya guwapo. Sorry ka, Pastor. Guwapo ko ngayon. Hindi ako mas dilig ng guwapo. Nakakatuwa. Sabi nga ni Pastor Enrico, no? Gusto naman ng mga lalaki, mag-asawa ng magandang babae. Ang prinsipyo ko yan, Pastor, as a public person, dapat, as a public figure, dapat presentable yung magiging asawa. Ano maganda yung asawa? Ha? So magpapastor ka na. Di ba lang kung nakakulit ko si Pastor Jazz? Sabi niya, ayun pala si Brother Paolo. Ang tawag sa kanya ng mga teachers sa doon sa Soreto ay Pastor. Bakit isisay siya? Unahan na rin kita. Sabi ko nga, nalungkot ako kasi sabi niya parang hindi daw siya tinatawag ng mga pastor. Tinatawag ka na rin ng mga pastor na eh. Sa school eh, community. Kung sa school community na tinatawag. Anyway, so yun. Nakakatuwa, marami kami common friends. Yung kasi Pastor Jazz po ay teacher niya sa Paul. Ang School of Leadership, actually pala silang gawin doon ng mag-asawa. Pastor Jazz, last minute Puentes. Katabing bahay namin siya. At meron siyang minarite sa akin, Pastor. Magaling na raw kumanta. So hindi ko alam kung before ng preaching niya or after ng preaching niya, kakanta siya. Hindi ko alam. Mas gusto ko mapatulayan yung ganito. Yung kagad ang naging updating sa akin ng Pastor Jasmine. Magaling siya kumanta. At nang nagkakwentuhan kami dyan, sabi niya mahilig siya sa basketball. So how I wish you could play basketball together. Tingnan ko lang kung magaling. Pag nakamisot sa akin, pakita ko lang. Kasi si Brother Will, parang magkasinlaki sila, hindi makakalusot basta sa akin. Baka mas magaling yung Brother Will yan. Sabi niya nga, sana makapaglaro ka. Si Teacher Vanessa, nakasama ko sa mathematics department sa Barkasa. Kilala rin kayo ng asawa. Bago kasal sa youth pastor, yung Pastor John. So yung mga pastors na kasama niya sa Ministerial Fellowship sa Quezon City, yung mga dati rin kasama ang kalabos sa pastor. So yun yung personal, sa spiritual aspect, sa ministerial aspect. Siya po ay kasalukuyan nagtuturo ngayon every Friday na dalawang subjects, homiletics at saka hermeneutics. At estudyante na si Pak Cholo. So malalaman ko kung magaling siyang magturo ng homiletics at saka hermeneutics kapag si Pak Cholo ay nasa dito. Amen! Yung mga tinuruan ko rito na actually doon kami nag-graduation sa Gethsemane. Yung impromptu, bibigyan ng text tapos i-teach ka agad. So kapag hindi ka magaling, teacher factor. Pag magaling, talagang meron kang spiritual gift. Pero pakihanda mo na yung sarili ko, Brother Cholo. Actually, ganun talaga yun, di ba? Pagkatapos ng klase. Meron sa music recital. Pressure to be Brother Cholo. Kasi, pinag-pray natin si Brother Cholo na maging elder sa elder. So, hindi natin alam kung he will be confirmed as elder para sa next year o extend natin na another year. Para medyo mag-prepare siya ng gusto to be one of our elders sa church. So yun po, tapos siya lang pong leadership, hindi ko lang alam kung ano award ang ga-receive niya o basta yun lang nasabi sa akin ni Pastor Jasmine kung hindi siya kumanta. So, Bachelor of Theology. Yung undergraduate mo, diretso ka na pastor na sa amin kasi bawal mag-master kapag hindi ka graduate ng college. Yung parang pangalaman sa amin. Hanggang Bachelor of Theology ka na, kaya ang gandun lang ako. Kasi that time hindi pa rin mag-graduate ng college.
Pero nagmamasteral siya ngayon sa, anong tawag doon, BBA niya na tapos. Tapos na rin ang masteral. Master. Kasi hindi ako tapos ng masteral. So, sa secular at saka sa Bible school, hindi ako tapos ng master. So, yung iba siguro siya na lang pakilala. Sakto naman sa oras binigay ko sa kanya. No? So, meron ka nga ng si Pastor. Pastor Garland Garan. Hindi mo natin sa kailangan nyo i-impress yung mga nakakatanda. Good morning po sa bawat isa po sa atin. Magandang umaga po. Praise God, buhay naman po pala kayo. Wala ko. Salamat po, Pastor Loven. Of course, konting pakilala ko, kasama po yung aking wife. Isa lang po ang aking asawa. Hindi po ako Muslim. Yung aking pong anak, si Nathan, at yung wife ko po, classmate ko po siya sa Bible School. Nung nasa Bible School po kami, niligawan niya po ako. Hindi po, to make a long story short, ay nagsama po kami. After 1 year, nagpakasal po agad kami. Sa ministry po namin, for this coming December ay 11 years na po kami nagpapastor. Kasi nga po, after graduate namin ng Bible School, nag-start na po kami mag-pioneer ng church. Hanggang ngayon, mukha pa rin po kami bata. Ngayon po, nasa 37 years old na po ako. Hindi lang po halata. Kasi nga po, sa height talaga. Tumanda po ako, pero hindi ako lumaki. Okay? I'm so blessed po sa church po ninyo dahil nakakatuwa, sister, pag yung nag-worship dito, napaka-anointed, no? Talagang praise God, nawa ay patuloy kong gamitin sa kaluwalhatian at kapulian ng ating Panginoon. Sa araw na ito, please give me 50 minutes and 3 hours para mag-preach. May bawal po ba kayo? Okay, but anyway, I want to take this opportunity. Happy Pastors Month po, Pastor Nelvin. And all the pastors here, Happy Pastors Month. At nawa ay patuloy tayo gamitin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Nagagala ko sa mga pastor kasi most of the pastors, they surrender all their dreams to become a pastor. Tama, lahat yan ay sinuko nila. At most of the time, talagang ginagawa nila yung kalooban talaga ng Panginoon. At sa ganung paraan ay mahirap po talaga magpastor. Tama po ba? Kaya, ang sabi nila, hindi madali lang magpastor. Ano madali lang? Kung 50 ang members mo, 50 problema, hawakan mo. Di ba? Tapos may problema ka pa sa pamilya, may problema ka pa personal. But by the grace of God, ang mga lingkod ng Panginoon ay nakakatayo po sa harapan ninyo, hindi dahil malakas sila, dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen. Bakit mo kayo nagkaroon? Are you ready to hear the Word of God? Handa ka na ba? At ito pong pag-aaralan natin ay napakalaga po sa mga Kristiyano na kung saan ay dito mo malalaman kung ikaw pa talaga ay totoong Kristiyano. Okay, kasi nga dito mapapatunayan na hirap ng ma-distinguish kung sino talaga ang mga born again. Tama po ba? Kapag ikaw ay pumasok sa mall, hindi mo malalaman kung sino mga Christian doon. Pag pumasok ka sa eskwelahan, hindi mo malalaman kung sino mga born again doon. Unless, kung ipapakilala mo, uy, born again ako. Born again ka din? Ako din eh! Di ba? Unless na pinapakilala mo yung sarili mo, malalaman yung isa't isa na Christian kayo. But in the book of Acts, ay sabi nga si Pastor Ned na, Pastor, parang maganda po yung book of Acts kasi parang na-series po ata ito ni Pastor Loven. Bigyan po natin yung diin. Yung book of Acts, chapter 4, verse 32 to 37. Because our topic today is all about the acts of true believers. Amen? Handa na po ba kayo, mga kapatid? Buhay pa po ba kayo? Amen. Yung mga buhay nga, pumalakpak. Okay, yung mga natutulog, pumalakpak din. Talagang buhay na buhay. Ang sabi po ng Acts chapter 4, verse 32 to
to 37, I will read it in Tagalog sa magandang balita. Nagkaisa ang damdamin ng isipan ng lahat ng mananampalataya. At itinuring ni naman, tinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang kadakilang kapangyarihan ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Walang kinapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay. At ang pinagbilhan ay pinagkatiwala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman yun ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ganon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Cyprus na tinawag ng mga apostol na Bernabe na ang ibig sabihin anak ng pagpapalakas loob. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang ipinagbilhan nun. Purihin po ang pagkabasa ng salita po ng ating Panginoon. Let us pray. Father, we thank you for this morning that you have given to us. Thank you, Lord, for your grace. Your mercy is sufficient for us. Hayaan mo, O Diyos, sa araw na ito. May you open our hearts and mind to understand your word. At patuloy ng simbahang ito ay patuloy na magkaroon ng iisang puso, iisang kamay, upang gampanan ang kalooban ay pinagkatiwala niyo po sa lugar na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang iyong mga salita, at hayaan mo, O Diyos, walang ibang pangalan may taas, kundi ang pangalan mo, Panginoong Jesucristo, na aming buhay at Panginoon. O Diyos, hinihiling po natin ang iyong masaganang biyaya sa araw na ito. Inaamin namin, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming mga buhay. Purihin ka, aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At hayaan mo, Panginoon, na ibalik namin lahat sa iyo ang papuri, pagsamba, pagluwalhati at paggalang sa iyong pangalan. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. The Acts of True Believers. When we talk about the Acts of True Believers, dito natin makikita ang totoong Kristiyano sa panahon natin ngayon. Why? It is the formation and the spreading of God's Word during that time. Actually, in the book of Acts chapter 2, that is the Pentecost, makita natin kung paano binautismuhan ng mga believers, which is in the upper room of Jerusalem. Yung 120 believers na nakatanggap ng banal na Espiritu ay nag-speaking in tongues, gumawa ng kahanga-hangang bagay sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. At pagdating sa chapter 4, lumaganap ang mga believers. At kailangan gawin ng mga tinawag ng Panginoon ang kanyang kalooban. Sa anong kaparaanan? Sa anong kaparaanan nila gagampanan ng kalooban ng Diyos? Pag yung binasa po natin, kakaiba yung kanilang pagkilos. Imagine ninyo, binenta nila ari-arian. Nag-try na po kayong benta niyo yung asawa niyo? Imagine ninyo, binenta nila ang kanilang mga ari-arian regardless of their situation. Ba't hindi ko ituturo rito na ibenta niya ari-arian nyo para lang makatulong sa simbahan? Hindi ko ituturo dito na ibenta yung lahat-lahat ng mga kinikita ninyo para lang sabihin nyo na totoo kayong Kristiyano. But it talks about the obedience of having Christ in your life. Ito'y tungkol sa pagsunod sa Panginoon. Bakit kaya, mga kapatid? Because Christ, during the time in the book of Acts chapter 1, Christ was ascended to heaven at sino magpapatuloy ng kanyang ministry? That's why He called the disciples to continue His ministry. Amen? Kaya, para may pagpatuloy ang kanyang ministry, tumawag siya ng mga disipulo. At itong mga disipulo na ito ay magdi-disciple din para lumawa ang kalooban at kaluwalhatian ng Panginoon. At ito patutunayan ng mga Christian during that time on how they help each other, on how they obeyed God when they knew Christ. At dito pinatunayan nila na napakalaga pala ng totoong pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. I tell you, mga kapatid, the church was spreading during the time that even the Gentiles ay nakakilala sa Panginoon because of these believers. The threat of
of the rulers makes little impression on the church. Actually, pag pinag-aralan natin the book of Acts, God allowed it to happen na itong mga believers na ito ay mag-persecute para mag-scattered sila. Without persecution, there is no scattering. That's why ang Panginoong Jesus, He allowed them to experience persecution. Kung hindi sila makakaranas ng persecution, hindi sila pupunta sa iba't ibang lugar. Kasi ang comfort zone nila ay nasa Jerusalem. Kaya ang idea doon, para sila ay lumagana, pumunta sa iba't ibang lugar, God allowed persecution. At habang sila ay pinipersecute, sila naman ay tumatakbo. At sa bawat tatakbuhan nila lugar, the gospel was preached. Are you with me? The gospel was preached. Kaya dito pinatunayan ng Panginoong Jesucristo, that would be your comfort zone, but I will allow persecution for you to spread the gospel. At pagdating nga po sa chapter 4, lumawak ang mga mananampalataya. Dumami ang mga nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Of course, pag dumadami at lumalaki ang ministry, mas lumalawak ang gastos. Tama po ba? Kung marami kang miyembro, mas marami kang dapat ang gastusan. Because the ministry, kapag ito'y lumalaki, mas lumalaki yung burden. Hindi kapag 10 lang, kaya hawakan, pero pag dumadagdag yung miyembro, ay lumalaki ang burden. And during that time, itong mga believers in chapter 4, verse 32, wala silang ibang idea para lang mapagpatuloy ang gawain ng Panginoon. They sell their portion. And that is their heart. Regardless of their situation, ginawa nila yun para lumawak ang ministry. Hindi sila naging selfish. Kaya, next nga po, basahin po natin ito. Ay, meron po ba rito? Ang ganda naman sa church dito, may automatic na pindutan. You know, ganda. Tingnan po natin ito, sinig po, Gigi. If God can use a man without arms and legs to be His hands and feet, then He will certainly use any willing heart. Amen? Kung itong taong ito ay walang kamay at paa, ginamit sa matinding sa ministry ng Panginoon, ikaw pa kaya kumpleto? Na hindi ka magpapagamit sa kaluwalhatian ng Panginoon? Amen? Dahil dito pinapatunayan that the true believers will act not because of his body, will act because of his heart. Dahil ang patayan ng Panginoon in the book of 1 Samuel, actually pinili si David hindi dahil malakas siya. Pinili si David dahil sa puso niya. God chose David because of his heart. Kaya nga sabi in 1 Samuel chapter 16, God didn't look for the appearance of man, but He is looking for the heart of man. Amen? Kaya kapag may puso ka, may pagpapalang laging dumadating sa iyo. Kaya minsan nakakalungkot sa aming mga pastor, sa mga members namin, kapag nag-ambagan, kailangan bigayan. Minsan hinahanap pa saan ko pinupunta ng pastor yung ganyan? Anong nangyayari? Kapatid, when you give it to the Lord, wala ka nang dapat hanapin. It's already for God. Amen? Hindi mo dapat question kapag binigay mo para sa Panginoon. Bagos dapat na ang boss ng Diyos ang mag-question sa iyo. Bakit mo tinatanong? Bakit mo hinahanap? Kung hanapin kaya ni Lord lahat ng utang mo sa Kanya. Are you with me? Kaya, dito natin mapapatunayan the heart and the hands of true believers. Tingnan natin yung puso at kamay ng mga believers during the time. No? Kung ano ba yung ginawa nila? Ano ba yung ipinakita nila? Ano ba yung kailangan dapat gawin para mas lalong pagpalain ang mga lingkod ng Panginoon? Naniniwala tayo, when your hands is always closed, makakasalo ka ba? Paano kung nag-aagos dito ng libo-libo? Laging sarado kamay mo, makakasalo ka? Kailangan bukas yan, amen? Sabihin mo sa tabi mo, kailangan bukas yan.
Baka isang araw pag-gising mo, hindi naman nila mamaya. The hearts and hands of true believers. The newborn church. Actually, yung ginawa nila, nagkaroon ng matinding simbahan doon, which is they call the synagogue. Okay? The synagogue was scattered. Ang synagogue doon, hindi lang isa. Ang synagogue doon, kapag sa kapitbahay, nag-gather kayo sa synagogue nila yun. Pag sa kanila naman, 10, synagogue na naman yun. Kaya every scattered nila, nagkaroon ng malawak na ministry. Kaya, nung nalaman ng mga apostol na malawak na ministry, saan tayo kuha ng panggastos? Saan tayo kuha? Kaya itong mga believers na ito, sige, usap tayo. Bebenta ko na ng ari-arian ko. Are you with me? Kaya dito pinatunayan, tingnan po natin mga kapatid. Kasi pag ako kumihawak ng mic, 3 days talaga ako nag-preach. Okay? Ang sabi nito, all believers were one in heart and mind. The perfect unity of the early church is directly associated with the great power the apostles had in performing miracles and reaching unbelievers with the message of the gospel. Think of the powerful influence today's church members could have on their churches, cities, nation, and the entire world if we could only come together as the early church member did and be one in heart and one mind with Christ at the center of our unity. Siguro, napakaganda ng simbahan lagi. Walang hinahanap, walang nagko-complain, walang nagki-question. Bakit? When you read the Bible, Genesis hanggang Revelation, there is no such word responsibility. The word there is accountability. Ibig sabihin kami mga pastor, malaki ang accountability namin sa inyo. Dahil ang usapan dito hindi money. Ang usapan dito kaluluwa. Amen? Pahanapin kayo ng Panginoon sa amin. Kaya kung may mga pagkakataon, yung pastor nagagalit, nagko-correct, nagre-review, part yun ng shepherding. Amen? Kasi tinuring tayong mga lingkod ng Panginoon, tinuring tayong katulad ng tupa. Tingnan mga katabi mo. Ano yan? Tupa kambing. Diba? Tupa! Ibig sabihin, ang tupa daw, dapat lagi yun nasa kawan. Kasi ang nature ng mga sheep, kapag nawala yan sa grupo, mabilis maligaw yan. Amen? Mabilis maligaw. Kaya the sheep must have a shepherd. Kasi hindi niya kaya mabuhay ng isa. Vulnerable siya sa kasalanan kapag nawala siya sa church, kapag nawala siya sa rebuking, nawala siya sa correction ng church, vulnerable siya sa kasalanan. Kaya kung tinuturing mo ang lingkod ka ng Panginoon as a sheep, kailangan mo ng shepherd. Kaya dito pinatunayan ng mga believers. Now, let's talk about the hearts of true believers. Sino rito may mga puso? May puso, hindi muso, ha? May puso. In the book of Acts, chapter 2, verse 41, tingnan niyo po, after they received the Holy Spirit, 3,000 of the first day na kumikilala sa Panginoon. 3,000 ha? 3,000 kagad. Then 5,000 men, in chapter 4, verse 4, more and more men and women ay lumapit sa Panginoon. The numbers of disciples kept increasingly, rapidly, including kahit ang mga priest ay kumilala na rin kay Lord. Kaya anong gagawin ng mga believers para mapagpatuloy ang ginagawa ng Panginoon during the time? Kaya mga kapatid, kung katulad daw tayo ng mga believers during the time, siguro the believers today has unity. Wala nag-aaway. It's not about the denomination of every born again. Hindi tungkol sa evangelical, Pentecostal, hindi tungkol sa full gospel, hindi tungkol sa iba't ibang baptist, kundi lahat ng mga believers ay nagkakaisa.
Minsan ang problem, kaya minsan yung karamihan sa mga kulto, mga ibang reliyon, ay mga born again na yan. Iba-iba ng denomination, hindi sila nagkakaunawaan. Hindi nagkakaintindihan. Buti pa kami, isa lang ang pangalan namin. Tama? Buti pa kami lang. Pero sabi nga po, kung ang puso daw lahat ng mga believers ay ganito, hindi mo titignan kung anong denomination mo. Titignan mo kung sino ang pinaglilingkuran mo. Mga kapatid, they were filled with the Holy Spirit. For where treasure is, sabi nga ng Siba, even the Bible says, kung nasaan ang iyong puso, nandoon ang iyong kayamanan. The heart and the hands of believers. The heart of true believers. Unang-una, the heart of true believers is heart to serve in church. Amen? Dapat may puso ka na maglingkod sa church. Dapat laging hindi late. Ulitin ko. Dapat laging hindi late. No? Sabi ng may kwento. Sabi ni Satan, may meeting tayo mga demonyo. May meeting tayo sa oras ng alas 3, before 3. Dapat nandito na. Dumating yung mga demonyo. Late. 3:30 dumating, sabi ni Satan, bakit kayo late para kayo mga Kristiyano? Lagi kayo late! Nagulat yung mga demonyo. Hindi demonyo kami, demonyo. Hindi kami Christian. Ano ibig sabihin nito? Kapag may puso ka maglilingkod, alam mo ang oras mo para sa Panginoon. Amen? Hindi ito basta lang parang si Cain at Abel na offer ka ng biglaan. Ito'y pinaghahandaan because the King of Kings and the Lord of Lords ay yung pinaglilingkuran mo. Pag inimbita ka ni Duterte, ang susunod mo dapat nakita mo. Pero pag sa church, magulat kayo, mga pastor, nakashirt na lang, nag-preach, di ba? Are ready to praise the Lord? Nakashirt, di ba? Hindi ka mapahayag. Kasi ang pinagpilingkuran namin, hari ng mga aral, Panginoon ka na dahil ang puso mo ay nagmamanifest sa ginagawa mo. Indeed, the Christian before are different from the Christians today. Malaking pagkakaiba ang puso ng Kristiyano noon sa panahon natin ngayon. Yung mga lingkod ng Panginoon noon, pinatulayan nila ang kanilang puso sa kapwa nila mananampalataya. They know that having a heart of unity to serve each other is a great blessing. Yung makasama mo lang ang kapwa mo Kristiyano, pagpapala na yan. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Pagpapala ko, pagpapalo. Pagpapala yan. Kaya nga sabi ng verse, tingnan niyo po. Ano sabi ko? Nagkaisa ang damdamin. Amen? Ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. Nagkaisa. Walang laban-laban. Walang bawi-bawi. Nagkaisa sila at di tinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Hallelujah! Kung ganito ang puso ng mga Kristiyano, hindi yung pumunta yung sister mo pumatok sa bahay, sister, sa kami dito, sister, mumutang yan kayo. Nangangailangan nga amen? Dahil ikaw, alam nyo, may nagtanong sa ako, so what is the meaning of true blessing? The blessing is this. God bless you to bless others. Amen? The purpose of blessing is to bless others. Hindi para ipagmayabang mo na pinagpala ka pero magkakot ka naman. Halimunin, di ba kapatid? Dito pinatunayan ng mga believers during that time, nagkaisa ang damdamin nila at isipan nila. Kaya makikita natin yung resulta kapag nagkaisa, sa dulo yan, walang nagikahos. Walang pinagkulang ng Panginoon. Amen? Walang pinagkulang ng Panginoon. Kaya that's why the unity of their heart is something different from the Christian today. Ang laki ng magkakaiba ng mga Kristiyano noon sa Kristiyano ngayon. Their heart are so passionate in helping each other. They know that their blessing is to bless others.
and for the glory of God. The believers during that time understood that in order to serve the church, you have to share your blessing. Hindi yung lagi, sila na yata, kaya naman nila yan. Sabi ng iba, karamihan, minsan ang mga youth, maiintindihan natin siya na wala ka ng trabaho, na lagi ng libre, libre ka ang punta. Pero pagdating sa party-party, saan pumunta? Party-party yan. Pero pagdating sa church, ang daming dahilan. Ayaw pumunta. Their heart is so selfish, very humble, compassionate to expand the ministry of God. It doesn't matter kung ilan ang kanilang binenta. Ang puso nila ay nagkakaisa sa isang layunin, kundi mapapurihan ang pangalan ng Panginoon. At lalo higit, paglingkuran ang bawat isa. We know the context of these historical events. The church really needs the support. At totoo, first things first, na babaguhin sa iyo ng Panginoon ay yung puso mo bago niya baguhin ang sitwasyon mo. Are you with me? Marami gustong magbago, pero yan namang baguhin ang puso. Because the most important thing in our lives is your heart. Upang maunawaan ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon, mga kapatid, ang plano niya sa ubasan, sa simbahan ito, sa bawat simbahan, dapat merong puso na naglilingkod ng tama. Dapat merong pusong tapat, because the true Christian has the heart to serve the church. Amen? Pangalawa, heart to show their testimony. Bibilisan ko po. Kasi medyo mahaba ito. Sabi ko, magpaang po kayo. The heart to show their testimony. Sino rito maraming pinagtagumpayan ng pagsubok? Amen. Ibig sabihin, mayroon pa magandang testimony. Because testimonies comes from the test. Kung walang test, walang testimony. Hindi pwedeng imon lang. Ay, may imon ka? Hindi, kasasawa mo yung test. Because testimony comes from the test. Marami kang pinagtagumpayan na test, kaya mas magaganda ang mga testimony mo. Amen? At yung testimony niyan ay isang pagpapalang sa mga tao naglilingkod para magpatuloy din naman sila sa Panginoon. Ikaw ay isang magandang bunga ng paglilingkod sa Diyos. Hindi yung kapag may problema yung kapwa mo Christian, nakikita mo pa rin naglilingkod sa Lord. Testimony, naku, encouragement yan sa iyo. Bakit siya sa panahon ng problema niya, naglilingkod pa rin siya? Ako pa kaya ko din maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, their heart to show their testimony. In verse 33, it says here, basahin po natin, taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpatotoo. Hallelujah! Tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Lahat, hindi walang pinili sa pagpapala, lahat pinagpala. Amen? Hindi lang yung pastor, hindi lang yung elders, kundi even yung small members, even yung mga members sa likod, pagpapalain din ng Panginoon. Bakit? Kasi yung testimony, pinatotoo nila kung sino ang ating Panginoon sa Kristo. Pinatotoo nila kung anong naranasan nila sa Panginoon. Kapatid, ang patotoo mo, ang totoong evangelism sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ang patotoo mo. The heart is so selfish. We know na kung saan kapag ang puso mo ay naglilingkod sa isang dahilan, your heart is to show your testimony. Their heart is to show their testimony and to save others through the saving grace of Christ. Actually, ang testimony nila, it's all about what they know about Christ at kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Sila yung Kristiyano na talaga namang ang puso ay maligtas din naman ng iba. Amen? Maligtas din ang iba sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa. Sa
pagsunod sa itinakda ng kanilang Diyos, ng ating Diyos. Taglay nila ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Their testimony is the blessings from others. Pagpapala po ba yung katabi mo sa iyo? Nasabi mo, pag uwi mo, pag umuwi sa church, nasabi mo, oh sis, pagpapala ka talaga sa akin. Pag sinabi, praise God, amen, pautang naman. Pagpapala ka eh. A true believers has a heart to show their testimony. Ito yung mga taong ito, that's why ang masagalang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Ang Kristiyanong may totoong testimony ay nagpapakita lamang ng totoong pagkakilala kay Kristo. At may pusong handang magsakripisyo para sa kayo naliligtas ng ibang tao. Dapat ang puso mo hindi makasandi. Kapag ang isang pastor o mga lingkod ng Panginoon nagsabi, oh, mag-evangelize tayo, dapat nandun yung support mo. Amen? Oh, may gagawin tayo. Hindi naman, sinabi yung baptism, dapat nandun yung support mo. Because your heart was there. Kung nasaan lang yung puso, nandoon ang iyong kayamanan. Kaya, napakahirap mo maglingkod sa Lord. Yes, totoo. Kasi nga, sabi ko nga sa ibang members namin, kasi pansinin mo, di ba karamihan sa mga tao, lalo ng mga Pilipino, ang schedule ng laban nila Sunday. Sunday lagi ang schedule ng laba. Pero Monday to Saturday schedule ang pagpunta nila sa mall, pagpunta sa pagtrabaho, pero Sunday hindi talaga nila ibinibigay sa Panginoon. Pagpurihin ng Diyos, wala naman dito sa church na yan. Dahil nandito kayo, isa kayo sa pinagpala ng Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo ang tabi mo, salamat nandito ka. No? Kaya dito kapag na bilang Kristiyano, yung mga Christian during that time, kuhain natin yung spirit na meron sila. You have to show your testimony. You have to show your heart in serving the church. Pangalawang bagay, the hands of true believers. Dito tayo magkakatalo ngayon. Di ba? Magkaiba yung passion sa compassion. Are you with me? Naka-experience na kayo, punta kayo sa, kunyari, dyan sa Ligan o sa, lalo na, di ba, sa Montalban, ang daming mga dyan, yung mga bumababa galing sa kundog na nangihingi. Na yung mga tawag doon, yung mga bangyel ba yun? May mga badyaw. Badyaw. Minsan, ano po yun eh, extra income ko yun eh. Pag kumatok po ako sa kotse nyo, ay uli-uli ako dyan. Dito magkakatalo. Sabi ko magkaiba ang passion sa compassion. The passion comes from our heart. Compassion comes from our hands. Hindi pwedeng naawa ka pero hindi mo tutulungan. Are you with me? Minsan naawa ko na, nakakawa buto mo. Yaman yan, butong lang yan. Palipasin mo lang yan. Hindi! May passion ka! Pero ang tanong, may compassion ka ba? Amen? May puso ka, naawa ka eh. Pero ang question, yung pangangailangan niya ba naibsan mo? Doon babagsak yung kamay mo. Kaya the true believers during that time, nakita nila yung pangangailangan, hindi dahil sa puso lang nila. Mahalaga rin yung kamay. Tingnan niyo po. The hands of true believers. The hands of true believers, what? Hands to share what they have. Amen? Hands to share what they have. Anong sabi ng verse 34-35? Basahin mo natin, 1, 2, 3, go. Walang kinakapos sa kanila. Sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ipinagkakatiwala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman yun ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Hallelujah! Could you imagine? Yung kamay nila kumilos. Yung kamay nila ay merong compassion para tulungan ang gawain ng Panginoon. Dahil alam nila, walang mag-iikaw sa kanila.
Alam nilang hindi sila magkukulangan ng Diyos. Alam nila na laging sapat ang biyaya ng Diyos. Are you like a Christian during that time? Merong puso na handang tumulong at merong kamay na handang magbigay. Indeed, kapag may puso talaga sa gawain ng Panginoon, bukas din ang kanyang palad. Amen? Bukas din ang kanyang palad sa ugasan ng Panginoon. Christian during the time ay hindi lang umasa sa darating sa kanila, bagkus sila ang gumawa ng paraan para magawa, mapalaganap ang katwiran ng Diyos. Totoong walang maghihikahos sa taong bukas ng puso at wala ring maghihikahos sa taong bukas ang palad, lalo na kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon. If you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, lagi ko itong sinasabi, tumanggap ka kay Kristo, kasama yan sa paglilingkod mo. Because ang paglilingkod kay Kristo hindi lang basta madali. Because you will surrender everything. Talagang kailangan mong talikuran ito, kailangan mong alisin ito, at minsan kailangan mong bitawan ito. Para lang sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Totoo, walang magkikahos sa kanila. Dahil alam nilang ito'y para sa gawain ng Panginoon. And at the future, alam nilang their hands can help the needs of the ministry. Alam niyo mga kapatid, kung hindi nila ginawa ito, wala ka ngayon dyan. Naintindihan niyo? Kung hindi nila ginawa ito, wala tayo ngayon dito. Because their hearts and their hands ay umabot kung bakit ka nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Sila ang naging dahilan kung bakit maraming naging pastor. Sila ang naging reason kung bakit maraming naglingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, their seed is our fruits. Yung kanilang pagtanim ay ikaw ang naging bunga. Amen? Kaya kung meron man ulit gusto mong magbunga, napigilin katat mo, kailangan ko ng palad mo. Because hindi lang basta passion, dapat may compassion ka rin. Totoong walang mag-iikahos. Sila yung tipo ng Kristiyanong wala nang question-question when they get into the ministry. Pastor! Para sa dyan? Hindi, Pastor! Kasi yung binigay ko last week, Pastor. Last time, ha? Anong nangyari? No. Since, actually, ang October month, it's all about appreciation for all the pastors, tama? Kasi, I don't know what your pastor experienced through the ministry. I don't know. But, hindi nagkamali ang Diyos kung sinong nilagay sa inyo dito. Kahit kailan di magkakamali ang Panginoon. There is no perfect church. There is no perfect pastor. Kaya malagi kong sinasabi, kung gusto mo maghanap ng simbahan, nung sabi sa church, pwede ka lumabas. Pero kapag nakapunta ka ng church, yung church na pupuntahan mo, hindi na perfect yun. Kasi nandun ka. It's not perfect anymore. We are all living by God's grace. Amen? Inaabot natin ang bawat isa dahil sa puso at kamay ng bawat isa. At ikaw lang ay ipinagkatiwalaan ng Panginoon. We have accountability. You have also accountability to your church. Kasi kung ano ang pagkalaganan ng simbahan, hindi yun kaya ng isang pastor lang. Amen? Hindi yung kaya ng isang shepherd lang. Kailangan ng mga lingkod na makakatulong sa isang lingkod para magawa ang kalooban ng Panginoon. Alam niyo kung bakit mas lalo? Kaya nga sabi, Pastor, blessed na blessed ako kapag lagi kitang kausap. Blessed na blessed ka kasi. Kasi sa pastor, malapit ang pagpapala dahil ang pastor laging nasa Panginoon. Kaya gusto mo lang hindi mag-ikahos, mga kapatid, i-start ko na ito, pastor. Appreciation. You're the bless your pastor. Para naging
Wala ko nag-amen. Ang amen na lang, amesh! May nag-advance po rin ang Panginoon. Pero naniniwala ko, wala sa church dito noon, sa kapila yun. Dahil naniniwala ko lahat dito, may puso, may kamay na handang gumawa para sa kaliwalatian ng Panginoong Jesucristo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The hands of true believers. Ang sabi ng verse 35 ay ipinagkakatiwala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman yon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Mga kapatid, magpapalain ng taong bukas ang palad sa gawain ng Panginoon. Sa panahon ngayon, marami naman talagang may puso ng lingkod. Parang simple as this eh. Hindi mo kasi pwedeng ihiwalay yung puso sa passion, yung passion mo sa compassion mo. Simple as this. Sa ibang mga church, sa mga malalaking simbahan o sa mga malalaking religion, o sabihin mong mga artista, they are willing to donate. Nag-donate sila para lumagalan ng ministry. Pero pag binigyan mo ng commitment, ayaw. O sis, ikaw mag-opening prayer, pastor, magbigay ako kung opening prayer ko ng pastor. Hindi dahil ako mga kapatid. Uy, closing, uy, magiging elder ka. People wants to donate but don't want commitment. Pero pag may puso ka, may kamay ka, dapat nandun yung commitment mo. Amen? Hindi pwedeng people gusto lang mag-donate pero ayaw mag-commit. Pag inasay, ang daming reason. Ang daming dahilan. O sis, sa Sunday, ikaw mag-opening prayer. Okay, pastor. Pastor Sunday. Asan yung mag-opening? Umabsent. Ano nangyari? Magdadayo na, pastor, masakit ang ulo. Yung tiyan kong sakit. Yung isang araw, baka totoo magkasakit talaga yan. Kaya sa panahon ngayon, marami naman talagang gustong maglingkod sa Diyos. Kaya lang, sarado ang kamay at bulsa sa ambagan. At sa ministry, listen, true believers has the heart and hands. Hindi pwedeng puro puso lang, dapat kasama ang pagpapagal sa Panginoon. Amen? We have a great goal, lalo na kung may goal kayo sa church, kailangan ng puso at palad ninyo rito. Kasi part ka ng church, tinuturing natin, you are part of the family, dapat sa pamilya nagkakaisa. Amen? Kasi ang church hindi lang siya basta pamilya. Imagine mo, every week may gathering, every week meron tayong reunion, magkakasama-sama ang lahat ng mga lingkod sa isang church, and this is the family of God. Tapos pagdating, may bunso na laging tamad sa loob ng bahay. Umagugas ng plato, bunso ako. Diba? Hindi pwede. Dapat lahat nagtutulungan. Amen po ba? Kung meron po kayong goal dito sa church, may kailangan kayong i-vision, may kailangan gampanan, kailangan ng mga lingkod ng mga Panginoon ng Panginoon, ang puso at kamay ninyo. Kailangan namin yun. As Christian, kung nabago na ang puso mo, sabi mo sa tabi mo, kung nabago na ang puso mo, dapat born again na din ang kamay mo. Amen? Kung bukas na ang puso mo, dapat bukas na rin ang palad mo. Hindi pwede bukas ang puso mo, pero sarado ang palad mo. Paano ka pagpapalain kung nandun yung puso mo, nandun yung kayamanan, pero bukas sarado naman ang palad mo? Gusto mo pagpalaan ka ng Diyos, pero ayaw mo naman buksan ang palad mo. Amen? Kaya dito pinatutunayan, kung born again na ang puso mo, dapat daw pati kamay ng mga Kristiyano, born again na din. Amen? Yung kamay na laging bukas para sa ikatutupad ng pangako na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ikatutupad na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Salamat sa mga may puso sa church at may bukas na palad sa inyong vision. Indeed, sabi mo sa tabi mo,
you are a true believers. Amen? You are a true believers. Totoong walang magigikahos, walang kinakapos sa taong bukas ang palad sa gawain ng Panginoon, bukas ang palad sa pagtulong sa lingkod ng Panginoon, bukas ang palad sa ginagawa ng mga lingkod ng Panginoon sa church. Mga kapatid, lahat ng yan, kung bukas lagi ang palad natin, bukas ang langit para ibugso ang pagpapalapit ng Panginoon sa buhay. Bakit kung sarado? Kapatid, sinabi ng Biblia, kung ang Diyos kaya niyang buksan, wala nang kayang magsarapanan. At kung kaya niyang sara, wala nang kayang magbukas na. Siya lang ang pwedeng magbukas at magsara. Kaya mga kapatid, lahat ng bagay ay pinagkatiwala lang sa inyong Panginoon. You are just an entrusted person. Yung pera natin, yung trabaho, hindi yan sa akin. Imagine mo, kung buong day nagtatrabaho ka, pag-isip mo sa umaga may bago kong lakas, hindi yun binabayaran. Galing yun sa biyaya ng Diyos. Priceless yun. Kaya dito pinatunayan, saan na ako yan? Dito na tayo. The hands to share what they had, the hands to save the ministry. The hands to save the ministry. Actually, sa church po namin, mayroon kaming goal sa church. Nag-start kami mag-goal na we raise funds para magkaroon kami ng, nagpa-funds kami ng nasa 1.2 million tama, para bumili kami ng building sa church. Then, nag-start kami, nag-isip kami mag-asawa, nag-start kami na bumili kami ng maraming alkansya. Eh lahat ng members namin pinagbibigyan namin. O yun, mabigat sa yan, alkansya na. At ang nakalagay doon, be faithful for God's temple. O pag binuksan mo yan, nakita. Di ba? Kaya every year, binubuksan namin yun. At nakaka-raise kami ng praise ka, nakaka-raise ka hanggang sa, and siguro 2 years, 3 years from now, sa biyaya ng Diyos, makakabili na kami ng building. Dahil yung ang tinuro namin sa church, kung gusto mong pagpalaan ka, lalo ng Panginoon, dapat may concert ka rin para i-save yung ministry. Amen? Kasi karamihan, nalulungkot ang mga Kristiyano kasi wala silang lugar, wala silang church na pupuntahan. Mapalad kayo kasi may church kayong pinupuntahan. May isang pamilya na kumukukup sa inyo para makarinig ng salita ng Panginoon. May isang church na kumukup sa inyo para maglingkod sa Panginoon. Mapalad po ba yung mga kapatid? Dahil dyan sa pagkakataon na yan, kung may puso at may kamay ka para tulungan, dapat may kamay din tayong isave yung ministry. Amen? Ano sabi ng verse? Ganon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe na ang ibig sabihin anak ng pagpapalakas loob. Pinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilan. Sa unang verse, ang pinagbili, mga ari-arian. Ito kakaiba. Ano pinenta niya? Bukid! Imagine mo hectares. Bukid yung pinenta. Napakalawak nito. Para lang ibigay sa ministry ng Panginoon. Ulitin ko po, hindi ko tinuturo ito para magbenta kayo ng ari-arian. Gusto ko lang kayo magkaroon ng puso at kamay para i-save yung ministry pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Amen? Regardless of your situation, I believe, sa bawat simbahan nagkakaroon naman ng problem. Pero kung may puso ka at kamay para tulungan at save yung ministry, gawin mo yun. Ikaw ay magiging kagamit-gamit sa kaluwalhatian ng Panginoon. The hands to save the ministry. Heart plus hands equals compassion. The hands of believers ay napakahalaga sa ministry ng Panginoon. Do you know what karamihan sa mga pastors? Actually, graduate kami sa Bible School, P60 kami pumasok. 16 lang kami graduate. Eh yung mga kaibigan ko pastor, tapos may mga kaibigan din ako pastor na sa sobrang burnout, sa sobrang problema sa church, sa mga members, tinalikuran niya pagpapastor niya.
hindi niya na-save yung ministry. Dahil nga, ang problema, lack of support comes from the members, lack of support comes from the leaders and elders. Kaya ang ginawa ng pastor, dahil wala naman nagsasupport, alis na ako. And one time, true to life story, one time, pumunta kami ng Commonwealth. Bila akong Jollibee. Nakita ko yung pastor. Corona ng Jollibee. It's painful to see one of God's servant na galing sa pagpapastor ay naging crew na lang ng Jollibee. Because maybe this pastor during that time experienced burnout, na-experience niya yung sobrang lack of support. Kasi yung pastor may pamilya rin, tama? Ano gagawin niya? Paano niya pakakainin? Paano niya gagampanan yung ministry kung ang pamilya niya hindi na kaya gampanan? Ngayon ang gawa, he gave up for his calling in order to feed his family. Pero lagi mong sinasabi, if the pastor is a pastor, the calling is always there. Ang problem, dapat makita ng mga miyembro ang pangangailangan ng lingkod ng Panginoon. Actually, sabi ng Bible ang mga nagtatrabaho dapat din bahaginan ang mga lingkod ng Panginoon sa paghahalig ng salita ng Panginoon na galing sa pinagtrabahuhan ng mga miyembro. Would you imagine? Yung mga servant, they have passion to save your soul para lang ang purpose makapiling mo ang Panginoon. Kaya dapat ang mga Christian ngayon, dapat may puso at may kamay. Amen? And another thing, alam nyo, sa ministerya namin doon sa Silangan, may isa kaming pastor din, dati kasama namin. Hindi na rin na-save yung ministry. Dati napakadami ng miyembro dahil nagkaroon ng problema yung church. Nagkaroon ng division, nagkaroon ng problema. Alam niyo yung pastor, nag-give up din. One time, nandun na, may karton. Mga ganun na, awa ko yung karton. Nagtitinda ng gulay. At every time na ako sa lubong namin siya, umiiwas siya. Bakit nahihiya siya? Why? Sino may problem? Because the members don't understand the meaning of a pastor. The members don't understand the hardship of a ministry. It's really hard. Amen? Kaya dapat ang mga membro at mga lingkod ng Panginoon nagkakaisa yung puso at kamay para mapalaganap at maging matatag ang isang church. At kung dumating man ng Panginoon, sama-sama tayong pukulin ng Panginoon at alam mo ng puso mo at buhay mo ay para sa Panginoon. Amen? Sabi mo nga sa Panginoon, hindi mangyayari sa atin yun. Pagpapalanan tayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya, who's Bernabe? Tingnan niyo to si Bernabe. Actually, itong si Bernabe, ang naging reason kung bakit nagyabag si Ananias at si Sapphira. Sa chapter 5. Nabasa niyo po yun? Ang ginawa ng Ananias sa Sapphira, nagbenta rin. Pero nagtago. Na ano yun? Si Bernabe, ang naging reason nila ay kung mag-asawang ito para magbenta rin ng ari-arian, pero pinagsimulang nila ang banal na espiritu. Anong ginawa ni Peter? Namatay silang dalawa. Pero tutusin, sa kanila naman talaga yun. Pero bakit? Sa katunayan, hindi yun sa kanila galing, yun talaga sa Panginoon. Ikaw lang ay mabuting katiwala. Ito ang naging dahilan, si Bernabe ang naging encouragement sa mga Kristiyano during that time na ibenta. Sumubok ang mag-asawa. Nagsinungaling ang mag-asawa. Sabi ni Peter, ngayon din, kayong dalawang mamamatay. To make a long story short, we know what happened to Sapphira and Ananias and Sapphira. Namatay po sila literally. Dahil yung kanilang pinagbentahan ay kumupit sila ng konti. Na dapat ang principle ibigay talaga sa mga apostol para sa kaluwalhatian ng pangalan ng Panginoon. Okay. If God bless you,
You have to give God what is right, not what is left. Amen? Give God what is right, not what is left. Ibigay mo yung tama, hindi yung kaliwa lang, ha? Hindi left, yung leftover. Minsan binibigay natin, Lord, ito. Nandito yung buo. Kaya minsan may nagbiro yung 20 laging nag-church. Kasi pagbukas ng treasurer yung 20-20. Buti pang 20 laging nag-church. Yung 1,000 laging nasa mall. Kaya ang born again yung 20. Diba? Eh minsan, kaya ano ibig sabihin? They gave what is right to God. Kaya wala naman din naging kahos. Amen? Naniniwala ako, kapag binibigay natin ang tama para sa Panginoon, naniniwala ako sa Biblia, walang paghihikahusan ng Panginoon. Wala. Laging bukas ang Panginoon sa kanya. Ang tunay at totoong Kristiyano ay may concern sa gawain ng Panginoon. May concern sa gawain ng Panginoon. May support din siya. Sila yung mga Kristiyano na nakakaunawa sa gawain ng Panginoon. Nakakaintindi sa ministry ng Panginoon. Yes, sila yung may kamay na handang isalba ang ministry. At ang mga tao doon, sila yung taong di naiiwan sa hirap at ginhawa. Amen? Hindi yung kapag ginhawa lang, laging nandyan. Pag sining, laging nandyan. Pag hirap, so ayaw ko dyan. Wala kang sabuhin dyan. Okay na ako dito, pastor. Oh, may party-party tayo sa church. Ang dami yan. Uy, mga kapatid, may problem tayo sa church. Ako din, may problema din ang pastor. Huwag akong dadamay dyan. Ang ministry sa hirap at ginawa, they will be encourager sa mga taong nangihina sa paglilingkod sa Panginoon. They will comfort you with their hands. Alam niyo, ang laki ng tulong yung pagtapik sa palad. Pagtapik sa balikat. Kaya ngayon, kapatid, laking tulong yun, di ba? Uy, magpatuloy ka ng kapatid. Ang laking tulong yun. Yung mga pastor, lagi ganyan, kamusta ka na? Nga minsan, kamusta ka na kapatid? Kinakamusta lagi. Pero tanong, kailan yung nakamusta si pastor? Tama? Uy, kamusta ka na? Ba't wala kayo Sunday? Lagi nahanap yung mga membro. Pero, si pastor ko, kamusta kayo? Mabait nila na si pastor. Diba? Imagine mo, yung mga lingkod ng Panginoon, yung passion nila, hanapin yung mga tupa, yung mga tupa naman, yung passion nila, palimutan yung mga lingkod ng Panginoon. Kaya dito, they will comfort you. Kailangan gano'n ang mga lingkod ng Diyos. Nagko-comfortan sa bawat isa. True Christian, may puso at handang umalalay ang kamay sa mga nanghihina sa kapwa Kristiyano. Sa paglilingkod sa Lord, hindi pwedeng passionate ka lang. Dapat may compassion ka din. Wala din yun kung passionate ka sa ministry, tapos wala kang compassion, hindi din mangyayari mga bagay na ginagawa natin. Mga kapatid, ayon sa survey, 30% left the church because of lack of hands and support from the members. Yung mga pastor, iniwan nila yung simbahan. 30% sa survey sa Pilipinas, 30% iniwan ng church because naramdaman nila yung lack of hands and support from their members. True believers have a heart and hands to the ministry of God. They will not allow that ministry na magsasara or mawalan na lang ng pag-asa. Sila yung mga taong magsasalba. Kapag may problema, laging nandun. Kapag may pagpapala, laging nandun. You are the same person as you are when there is a problem or not. Amen? If God gave you ministry, mahalin mo yun. Amen? Kaya nga, kanina sister, habang nag-worship leader, mahalin mo yung worship leader, pag-worship, mahalin mo. Kapag binigyan ka ng ministry, mahalin mo yan. Dahil hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataong maglingkod sa hangin ng mga hari ng Panginoon ng mga Panginoon. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Kung ikaw ay ginagamit ng Diyos, mahalin mo yan. Dahil one day, hahanapin yan ng Diyos sa iyo. Tatanungin ka niya kapag humarap ka sa Panginoon. At kung naging mabuti kang katiwala, you are a true believers
of Christ. Mga kapatid, I challenge you. I challenge you. Today, I challenge you. Kamusta ang puso at kamay mo sa Panginoon? Kamusta? Kamusta ang dapat mong gampanan bilang lingkod ng Panginoon? That's why my challenge is this. Are you a true believers? If yes, you have a great heart and hands for God's kingdom. If not, you're not a true believer. Simple as that. Amen? Simple as that. It's your choice. I tell you, hindi mahalaga kung paano ka nag-umpisa. Ang mahalaga kung paano ka magtatapos. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. Maybe all stand. Can you close your eyes and bow in your heads? And let's evaluate ourselves to God bilang lingkod ng Panginoon, bilang miyembro ng Panginoon.